Hello mga kaps, mga guys! Kumusta po? Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog, nagbabalik para maglingkod sa inyo. Okay, so tuloy tayo guys sa reaction, opinion natin dito sa isang vlogger, si Palakol ba? So, hindi lang yung mukhang masama dito kundi pati yung ugali, no? Kasi alam nga natin, pag yung tao ay lumaki sa ganyang uri ng pamumuhay, kumbaga yung pag-aalaga, pag-aaruga ng mga magulang nila, ganyan, pinabayaan siya. O di kaya, mana-mana lang naman yan, no, yung ugali ng tao. Kasi nagre-reflect sa isang anak kung ano yung ugali ng kanyang mga magulang. Eto, tingnan yung ugali nito, no? Ang lakas magmura. Mumurahin niya yung mga taong di niya kaano-ano. Wala namang ginagawang masama sa kanya. Okay lang sana kung pumuna siya, pero yung ganyan mumurahin niya, lalaitin niya, ugaling, ano na yan, jablong ugali na yan. Diba? At saka yung nagbibintang, nagsasalita ng mga bagay na hindi niya alam, at pinapatungkol niya doon sa taong, o kung sino mang pinapatamaan niya, paninirang puri. So, kumbaga, palabintangin, butangero, ayan, nandito na lahat katangian ng tao na ito. At saka dito pa, social media. So, ano bang atraso, una-una, ng mga iglesia ni Cristo sa taong ito? So, ito mga guys, panoorin natin yung karugtong ng mga video niya na ginawang panglalait at pagmumura sa mga iglesia ni Cristo. So, uli, reminders mga kaps medyo masama na naman ang mga words na marinig ninyo dito, no? Makakita na mga pagmumura. So, eto, sabay-sabay nating panoorin. Let's go! Pukin ang ina nyo! Talagay nyo sa akin, pukin ang ina nyo! Matatakutin nyo, wala akong pakialam kung INC kayo! Diba? Hay na lang. Kaya nga sabi ko, mga magulang din siguro nito, pamilya nito, ganyan din ang ugali sa humarap sa tao, no? Mga nilalait yung mga tao. Ayan, ipinamana sa anak nila. At itong si Palakol, ang nagmana ng lahat ng masamang ugali, kasamaang ugali ng nanay at tatay niya. Kasi ito guys, merong nag-message sa akin kilala daw itong tao na ito doon sa lugar nila. Kasi ito, taga saan ba to siya? Okay, nasa Canada. Sabi niya, ano yan siya? Nagtatransform ka daw. Tapos, nagtatransform, double blade. Ba? What? Double blade? Ano ba yun? Dalawa yung talim? Ibig sabihin, ang alam ko kasi sa double blade, parang ano ba? Yung bang, dalawa yung pagkatao. May lawit sa umaga, may subo sa gabi. What? Ayaw, di ma. Ganyan pala ka. Ganyan pala ka. Ganyan ka pala. Ng tipaklong, may anak ba yung tipaklong, ha? Ayaw, di ma. Minumura kita. May anak talaga yung tipaklong. Expression ko lang yan, anak ng tipaklong. So ngayon, eto guys, kaya pala, ganyan ang ugali. Kasi nga po, siya mismo, hindi niya pala makontrol pala talagang sarili nito. Masaya ito pag nakapanlalait ng kapwa-tao, nagmumura, baga gusto magpasikat. What? Sumikat lang, gagawin ang lahat, pagmumura, panglalait sa tao lang. Pagsasalitaan ng masama, pinto ng kwento, para lang, magkaroon ng mga tagasunod, mga followers ko, no? So, ito ng mga followers niya, gustong-gusto, yung style niya. No, yung style niya sa pagmumura, panglalait ng tao, pangalipusta. What? Ibig sabihin lang, na-impluensyahan din etong mga viewers nito ng masamang pag-uugali. Aba. Ano pa ba yung sabi dito, marami na palang nagreklamo sa taong ito. Kaya lang, nandyan lang sa ibang bansa. Pero dito, may nagsabi na parang may nagtangkang mag-file na ng kaso sa kanya. Taga dyan din mismo sa lugar nila dyan sa US, no? So, hintayin na lang natin ang resulta. Ganito pala talaga tong tao na ito. Hindi na tayo magtataka.
Kasi, siyempre, wala siya dito sa Pilipinas eh. Kung dito lang sa Pilipinas, di naman makapagsalita ng ganyan. Matapang lang yan dahil sa nandun sa malayo. Hinahamon pa si Senador Marcoleta. Anong kapasidad nito? Yung ganyang style ng pagsasalita niya. Wala content kagad yan. Lalong hahaba ang baba niyan. What? Ganun yan siya. Hinahamon pa doon si Senador Marcoleta. At ano sabi, ipapahiya. What? Pahiya. Di nga natakot yung tao dyan, ombudsman nga, galing-galing ng ombudsman gumawa ng, pagbabaliktad ng batas, hindi nga siya kaya eh. Sino bang kaya mong ibangga kay Marcoleta? Baka doon baka makaihi ka doon. Pero wala, hindi ka bibigyan ng panahon ni Senador Marcoleta. Kasi, ayan pa lang, style pa lang ng pananalita mo, vlog mo, kita na yung ugali. So, ano yung tawag din siya? Walang mapapala yung tao sa iyo pagpatulan. Ako lang papatol sa iyo kasi gagawin na lang kitang content ko. Libangan eh. Libangan. Ayaw, di ba? Okay. Ito pa yung ibang sinasabi mo. O sasabihin nyo, malaya kayo. Paano kayo naging malaya? May malaya bang kailangan ang iboto ninyo sa inyo sa eleksyon? Kailangan yung kung ano yung ibibigay, isusulat na pangalan ng namumuno sa inyo, ng tagapamahala? At yun lang ang iboboto ninyo? May kalayaan ba ang iglesia, no? Sabi niyo malaya kayo tapos susunod doon sa hindi naman yung sa pamumulitika pagpili ng politiko ang sinusunod namin diyan eh. Diba? Ang pagboto namin, papasakop lang talaga kami sa gobyerno kasi yun ang batas. Mamamayang Pilipino kailangan bumuto. Kami kasi hindi namin gusto yung kami mismo magkawatak-watak. Halimbawa sa akin, no, para malinaw lang sa iyo ba, no, palakol. Kami kasi ng Iglesia ni Cristo, alam nyo na yan, yung pagkakaisa namin, solido po yan. Kasi aral po yan, na banal na aral po yan para sa amin, na dapat naming sundin para lalong maging matibay ang Iglesia. Gusto namin lalong maging matatag at matibay yan sa pamamagitan ng pagkakaisa. Kasi pag nagkakawatak-watak, abay, may matibay bang, at titibay ba yung isang grupo, isang samahan kung watak-watak, kanya-kanya? Kami, maging sa pagboto, dapat magkaisa kami. Para masunod namin yung pagkakaisa, ay kailangan namin ng pagpapasya ng leader. At saka meron namang mga paraan dyan para sa pagpili ng mga kandidato. Dinadaan din yan sa deliberasyon, no? May survey. So ngayon, sinasabi mo, mga magnanakaw, abay, kasalanan na yan ng mga taong pinagtiwalaan namin na iboto dyan. Kung sila'y magnanakaw, wala kaming pakialam doon. Tapos, gagawan mo ng tawag dyan, gagawan mo ng akusasyon yan na Iglesia ni Cristo, lahat ng binoboto, mga magnanakaw. Abay, anong pakialam namin yan kung magnakaw sila dyan? Diba? Hindi namin sila binoto para magnakaw. Ano lang yun? Basta kami, nagkaisa kami, nasunod namin yung aral na tinuro sa amin para kami lalong magiging matatag at matibay. Okay? So ano ba yung sabi mo? Wala daw kaming tights, pero may mga buloy, malalaki yung buloy. Ano ba yung sabi mo? Wala nga kayong tights. Sabi ninyo, wala kayong tights. Pero ilan naman ang inyong abuloy? Pati nga yung bata, nag-aabuloy. Wala akong pakialam kung paano ninyo patakbuhin ang inyong reliyon. Ang sa akin lang, no? Huwag kayong pikon. So ayan, no? Reaksyonan ko yan. Alam mo kasi, ang tights, ano yan, traditional na paraan ng paghahandog. Tights ang tawag yan kasi merong 10% panahon ni Moises. Pero sa panahon natin ngayon, abay kami mga Iglesia ni Cristo, mahigit pa sa tithe. Mahigit pa sa 10%. Bakit? Kasi yung tithes, 10% lang yung ginagawa. Sa amin, 100%. Sobra pa. 100 point something percent pa yan. Kasi po, ganito yan. Voluntary offering po ang ginagawa namin, no? Kaya yung mga offerings namin ay malalaki kasi mula sa puso. Hindi kami o-offer, hindi kami naghahandog, hindi kami nag-abuloy ng sapilitan. Bago kami pumasok sa aming kapilya para dumalo sa pagsamba,
ay handa na po yung aming mga handog. Sobre, pasalamat namin, nakasobre, ready na po yan. Kaya pag time nang mag-offer na kami, offerings na, bukal sa loob, masaya kami. Dahil bakit? Pinaghandaan po namin. So yan po ang paraan ng Iglesia ni Cristo sa paghahandog mula sa puso, kaya malalaki. Malulula kayo. Ano pa? Ano pa yung sinasabi mo? Yung pag-akyat ni Marcoleta sa entablado? Sabi mo, pamumuliti ka? Alam mo mo palakol. Papaguys ako sa'yo. Bagay, guys. Hello, guy. Gay. Gay pala. Hello, gay. Ayaw, di ba? Alam mo, palakol. Yung rally, para sa gobyerno yun di ba? Yung mga taga-gobyerno, mga politiko, or hindi. Sige nga, mabuti sana kung rally yun doon sa Water District. Hindi. Yung rally na yun, para sa gobyerno. Yung mga nakaupo sa gobyerno, politiko yun. Yung naging tagapagsalita doon, politiko. Siya nagpaliwanag kung ano yung layunin. Kung bakit may rally ang Iglesia ni Cristo. At saka isa pa, membro yun. Di ba? Alam nga naman, mabuti sana kung rally yun para sa mga pulis. Hindi kami magsasalita ng pangpolitiko. Yung mga politiko, yung nasa gobyerno. Di ba? Politiko yung mga magnanakaw. Sabi mo, pamumuliti kayo? Napaka-hina naman ng utak nito. Palibhasa kasi, may lawit sa umaga, may subo sa gabi. Ayaw, di ba? Wala sa tamang pag-iisip. Ganyan lang yan pala ko, sa simpleng pag-iisip. Di ba? Ay, na lang talaga, So, siguro, bigyan ko ulit ng part 3 to. Mababa na yung nasabi ko no? Saka, sa mga viewers natin, shout out dyan. Comment kayo sa comment section natin mga guys para sa susunod na vlog ko, content ko, babasahin ko. No? Yan muna ngayon guys ha. Subscribe, share, like ang ating channel Nobs Vlog. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.